Nakipag-meeting kami kay General Browner. Anong sagot ni General Browner? Cut, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko, nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Puquis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Metran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Puquis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Metran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, but upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Cut, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM or supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nag-upo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sportmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat, ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat, ang sinusunod ng military, taong bayan! Tama! Dahil ang tinanumpa nila ganito, they sworn to protect the people. Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan ba silang nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente,
dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! Pwede, pwede! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Raja kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin nating makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutosan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Na! Tama! Kasama si Marcos Gusto nyo yan! na kasama sa history. Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Amunuan natin! Amunuan natin! Pipirma tayo lahat! Aarestuhin ba natin? Oh! Aarestuhin ba natin? Arestuhin! Arestuhin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan dumami pa tayo para ma-arrestuhin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya mga kayo mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuhin natin ang Pangulo! Mamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito. Tanong ko. Kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang ayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung dilawan, liberal, makabayan black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Taas ang Ako! kamay. Ako! Ako! Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay. Sasama kami! Oh! Sinong hindi sasama? Mga bayat yun!